Minsan may isang gabi lang kayong pinagsamahan, pero habang buhay mo na siyang hindi makakalimutan. Sa isang iglap, may taong darating na babaguhin ang lahat ng paniniwala mo sa pag-ibig sa isang gabi lang. Magandang araw mga kaibigan. Samahan ninyo po sana ako sa isa muling love story na nais kong ibahagi sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video, pa-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Melissa, isang simpleng babae na may simpleng pangarap, makatapos ng pag-aaral, makahanap ng matinong trabaho, at balang araw, mahalin ng taong mamahalin ko rin. Pero sa isang gabi, nagbago ang lahat. Nung gabing yon, birthday ko, hindi ko inaasahan na may sorpresa ang mga kaibigan ko. Matagal ko nang sinasabi sa kanila na gusto ko lang ng tahimik na selebrasyon, pero sa likod pala ng simpleng inuman, ay may isa silang plano. Ibibigay ako bilang regalo, hindi literal syempre, pero inorganisa nila ang isang blind date for one night only. Akala ko biro lang pero seryoso pala sila. Gusto ko sanang tumanggi, pero nakuha nila ako sa hamon. One night lang, Melissa. Para ka lang artista, sabi ni Mika, ang pinakapasimuno. Dahil lasing na rin ako ng kaunti at napikon na rin sa kulit nila, napapayag nila ako. Isang lalaki ang inihatid sa madilim na private room ng resto bar, kung saan may mahinang ilaw lamang. Hindi ko siya ganong nakita, pero mabait siya, magaan kausap. At tila alam ang pinagdadaanan ko. Wala siyang sinabi tungkol sa pangalan niya. At hindi ko rin sinabi kung sino ako. Nung gabing iyon, para bang nasa pelikula lang ako. Isang gabi ng pagtakas. Isang gabi ng ligaya. Isang gabi ng pagkalimot ng mundo. Pero hindi ko alam na ang isang gabi pa lang, yun ay magiging dahilan ng napakalaking pagbabago sa buhay ko. At sa hindi inaasahang sandali, mabubuo ang bunga ng isang gabing puno ng damdamin. Pagpasok niya sa kwarto, hindi ko inaasahan na ganon siya kakalmado. Matangkad, matipuno at may boses na malamig pero nakakakilig. Wala akong makita masyado sa mukha niya, pero sapat na ang tinig niyang tila musika sa pandinig ko para akong nahahalina ng presensya niya. Si Melissa ka, diba? Tanong niya, tila kabisado na ang pangalan ko. Napangiti ako. Ako nga, ikaw ba si... Hindi na importante ang pangalan ko. Sagot niya sabay ngiti o... Naramdaman ko ang ngiti niya kahit na madilim. Noong una, awkward. Tahimik kami habang umiinom ng wine. Pero unti-unti, naging magaan ang bawat salita. Parang may connection kami agad. Para bang hindi kami estranghero. Parang kilala ko na siya mula pa noon. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap, sa kabiguan sa buhay na tila paulit-ulit lang. Hindi ko alam kung lasing na ba ako o talagang nadadala lang sa daloy ng gabi. Pero parang gusto kong huminto ang oras. Gusto ko lang ng isang gabing makakalimutan ko ang sakit, sabi ko. At ako, gusto ko ng isang gabing may maaalala ako habang buhay, sagot ng binata. Hindi ko alam kung anong nagpalakas sa akin, pero hinayaan ko lang ang sarili kong mahulog sa sandaling iyon. Hawak ng lalaki ang kamay ko marahan hindi agresibo, para bang tinatanong kung pwede. At ako hindi na tumutol. At sa gitna ng dilim, dalawang kaluluwang sugatan ang nagsanib. Hindi ko akalaing ang lalaking yon na hindi ko man lang kilala ang magiging simula ng pinakamasakit pero pinakamasayang yugto ng buhay ko. Isang gabi lang dapat, pero bakit hindi ko siya makalimutan? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na siya muling nakita. Walang pangalan, walang numero, walang kahit anong palatandaan kung sino siya. Para siyang multong dumaang bigla sa buhay ko, nag-iwan ng init sa puso ko at lungkot sa alaala ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang hanapin. Paano? Wala naman akong kahit anong detalye sa kanya. Pero araw-araw ko siyang naaalala. Mula sa boses niyang mababa hanggang sa paraan, ng paghawak niya sa kamay ko, lahat sariwa pa rin sa isipan ko. Isang gabi lang, pero bakit parang buong pagkatao ko ang dinala niya? Tumakbo ang mga araw. Bumalik ako sa dati kong buhay. Pumasok ulit sa trabaho. Lumalabas kasama ang mga kaibigan. Pero iba na ako. Pakiramdam ko, may parte ng puso kong naiwan doon sa kwarto ng resto bar na yon. At isang araw, habang nasa banyo ako, may naramdaman akong kakaiba. Ilang araw na akong huli sa dalaw. Hindi ko pinansin nung una, pero ngayong umabot na ng 2 linggo, kinabahan na ako. Bumili ako ng pregnancy test. Hindi ako makahinga habang hinihintay ang resulta. 2 pulang guhit,
Dalawang guhit na parang dalawang suntok sa puso ko. Nanginig ang kamay ko. Tumulo ang luha ko, buntis ako, at ang ama. Isang lalaking hindi ko kilala. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Isang lihim ang binuo ng gabing yon. Lihim na wala akong mapagsabihan. At ngayon, paano ko haharapin ang panibagong kabanata ng buhay kung dala ang bunga ng isang gabi lang? Hindi ko alam kung kanino ako unang lalapit. Lahat ng kaibigan ko, hindi rin alam ang pagkakakilanlan ng lalaking yon. Si Mika lang ang may ideya kung sino ang nag-set up. Pero kahit siya, ang sabi niya, private blind date yon. Anonymous talaga. Even I don't know him. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Bakit ako pumayag? Bakit ko hinayaang mangyari ang isang bagay na hindi ko naman pinangarap? Pero habang pinagmamasdan ko ang 2 guhit sa pregnancy test, may isang pakiramdam akong hindi ko may paliwanag. Takot, oo, pero may halong tuwa. May isang buhay sa loob ko. Buhay na bunga ng isang sandali pero magiging bahagi na ng habang buhay ko. Pinilit kong magpakatatag. Nagpunta ako sa OB. Kinumpleto ko ang check-up. Positibo na nga. Buntis ako 5 weeks na. Nang araw ding iyon, tinawagan ako ng boss ko. May malaking project daw na kailangan ng bagong lead. Kailangan ko raw bumisita sa head office sa Manila. Hindi ko alam kung blessing ba to o dagok na naman. Pero kailangan kong kumapit. May bata na akong bubuhayin. Sa opisina, nakilala ko ang bagong operations manager. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tila pamilyar ang boses niya. Malalim, malamig, at sobrang kilala ng puso ko. Napalingon ako. Tumigil ang mundo ko. Siya ang lalaking nakasama ko ng gabing iyon. At ngayon, hindi na ako sigurado kung ito ba ay pagkakataon o isang bagong pagsubok. Paano kung malaman niyang may anak siya sa akin? Paano kung may asawa na siya? O mas malala, paano kung hindi niya ako kilala? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko kayang takasan ng nakaraan. Simula nang muli ko siyang makita, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang gabing yon, yung mga yakap. Halikat ang mga matang bagamat hindi ko nakita, ay ramdam kong tapat. Siya nga ba talaga? Hindi ako makapaniwala na makakasama ko siya sa iisang opisina. Pero ang mas nakakagulo sa isip ko, hindi niya ako kilala. Melissa, this is Alexander. Siya ang bagong operations manager, pakilala ng boss ko. Inabot niya ang kamay niya sa akin, professional ang ngiti. Nice to meet you, wika ng binata. Nang hawakan ko ang kamay niya, parang may kuryente akong naramdaman. Kilalang kilala ko ang haplos na niyon. Siya nga. Pero bakit parang wala siyang reaksyon? Sa buong buwan na lumipas, hindi niya ako pinakitaan ng kahit anong palatandaan na kilala niya ako. Hindi rin siya nagtangkang kausapin ako sa personal. Ako lang ang patagong sumusulyap sa kanya. Ako lang ang patagong naghahanap ng sagot. Sa mga mata niya, lumalaki na ang tiyang pilit kong itinatago. Nagsisimula na akong magsuot ng maluluwag na damit. Lahat ng ito mag-isa kong kinikimkim. May mga gabi na umiiyak ako. Gusto kong itanong sa kanya, bakit hindi mo ako matandaan? Pero baka naman hindi talaga siya. Baka sinasabi lang ng puso ko na siya. Yun dahil gusto ko siyang maging ama ng batang dinadala ko. Pero paano kung siya nga talaga? At kung siya man yun, may karapatan ba akong guluhin ang mundo niya? 1 buwan na akong naguguluhan. At habang tumatagal, lumalalim ang sakit at lumalaki ang takot sa puso ko. Hanggang kailan ko kayang itago ang lihim kong ito? Araw-araw kong tinitingnan ang test kit na itinatago ko sa ilalim ng unan. Hindi pa rin ako makapaniwala. 2 pulang guhit, 2 patak ng tinta na naging marka ng isang responsibilidad na wala sa plano. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Lalo na kay Alexander. Oo, pinangalanan ko na siya sa isip ko. Siya talaga ang lalaking yun. Pakiramdam ko sa bawat tibok ng puso ko. Pero sa bawat titig niya na walang pagkilala, unti-unting nawawasak ang ilusyon ko. Nagpunta ulit ako sa OB, nagpa-ultrasound. Healthy po ang heartbeat ng baby. Sabi ng doktor na iyak ako. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa ginhawang naramdaman ko. May buhay sa loob ko. Buhay na wala mang ama sa tabi. Ay may ina na handang ipaglaban siya. Pero habang papalapit ang araw, lumalaki ang pressure. Dumarami ang tanong sa isip ko.
Paano ko sasabihin sa pamilya ko? Sa trabaho? Kay Alexander? Sa opisina, mas lumapit kami ni Alexander. Naging komportable siya sa akin, lalo na sa mga meetings. Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Parang may gustong maalala, pero agad din siyang umiwas. Isang beses, sinundo ako ng driver sa ospital. Hindi ko alam, may nakakita pala sa akin. Kinabukasan, lumapit si Alexander sa akin sa pantry. Okay ka lang ba, Melissa? Tanong niya. Napansin kong parang namumutla ka nitong mga araw. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin, ikaw ang ama. Pero pinili kong ngumiti. Okay lang ako. Marami lang iniisip. At sa loob-loob ko ang iniisip ko lang naman. Paano kung malaman niyang hindi lang ako basta ka-opisina, ako rin ang ina ng anak niya. Hindi ako mapakali sa tuwing lumalapit sa akin si Alexander. Parang gusto kong sumigaw ng, ako yun. Ako yung kasama mo sa gabing yun. Pero laging nauudlot ng takot. Paano kung hindi niya ako matandaan? O mas malala, paano kung ayaw niya akong maalala? Sa mga sumunod na araw, napansin kong mas naging maasikaso siya sa akin. Palagi niya akong tinatanong kung kumain na ako. Kung okay lang ba ako, kung napupuyat ba ako. Kahit hindi niya alam ang totoo, parang may instinct siya bilang ama. Parang may bumabagabag sa'yo. Sabi niya minsang nasa rooftop kami ng opisina. Napatingin ako sa mga mata niya. Malalim, mapagmasid, parang gustong umabot sa kaluluwa ko. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Tanong ko sa sarili ko. Wala lang. Siguro pagod lang ako. Palusot ko. Alam mo, Melissa, sagot niya. Minsan kahit hindi natin maalala ang lahat ng detalye, may mga damdaming hindi mawawala. May pakiramdam akong parang matagal na kitang kilala. Napapikit ako, tama ka. Kasi may parte ng buhay mo na hindi mo alam pero dinala ko. Gusto kong hawakan ang kamay ng binata pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ito ang tamang panahon. Hindi ko kayang sabihin pa. Hindi pa na ngayon. Sa bawat oras na magkasama kami, lalo akong nahuhulog. Pero kasabay niyon lalo akong natatakot. Paano kung malaman niya ang totoo? Maiinis pa siya? Tatanggapin ba niya ako? Tatanggapin ba niya ang anak namin? O lalayo siya? Tulad ng iba? Sino ka ba talaga, Alexander? At sino ako sa buhay mo? Isang linggo bago ang buwan ng corporate gala ng kumpanya, inassign ako bilang isa sa mga organizers. Napilit akong sumama sa Ocular sa isang exclusive resto bar para sa venue. At pagpasok namin sa VIP room ng lugar na iyon, tumigil ang mundo ko. Ito yung lugar. Ito yung kwartong pinasukan ko nung birthday ko. Ito yung gabing nagsimula ang lahat. Nanginig ang tuhod ko. Para akong biglang binalikan ng lahat ng alaala. Ang mga ilaw, ang lamig ng aircon, ang upuan, ang mesa, pati ang wine glass na katulad pa rin ng dati. Hindi ko mapigilan ang mga luhang pumatak sa mga mata ko habang tahimik akong nakaupo sa isang sulok. Ang daming alaala. Dito ako nahulog. Dito nabuo ang anak ko. Dito ko huling nakita ang lalaking bumago ng lahat. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok si Alexander sa parehong kwarto. Napatingin siya sa paligid at tila biglang natigilan. Bumaling siya sa akin. Teka, parang pamilyar tong lugar. Mahina niyang sambit. Hindi ako kumibo. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit na hawak ang cellphone ko kung saan nakatago ang litrato ng ultrasound ng anak namin. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao, kami lang. At ang mga alaala. Bumaling ulit siya sa akin. Melissa, may itatanong ako. May nangyari ba sa atin dito? I mean, dati? Lumingon ako sa kanya. Pilit na nilulunok ang kaba. At doon ko naisip, siguro hindi ko na kayang itago pa. Siguro panahon na para malaman niya ang totoo. Na hindi lang ako, basta empleyado niya. Ako rin ang babaeng. Kasama niya sa gabing ito, ang ina ng batang maaaring hindi niya inakalang nabuo sa isang gabi lang. Nasa harap ko si Alexander, nakatingin naghihintay ng sagot ko. Ramdam ko ang kabog ng puso ko. Sa dami ng gabi na ginugol ko sa katahimikan. Ngayong may pagkakataon na akong magsalita, hindi ko alam kung paano sisimulan. Alexander, mahina kong bulong. Hindi ko rin maintindihan. Tama ka, dito tayo huling nagkita. Hindi siya agad nagsalita. Tila hinihimay niya ang bawat salitang binitiwan ko. Birthday ko yon. Surprise ng mga kaibigan ko. Blind date. Hindi ko alam kung sino ka nun. Napakapit siya sa upuan. Ako rin, gabi ng kalungkutan. Hindi ko na maalala ang mukha mo.
Pero simula nung makita kita ulit sa office, parang may bahagi ng puso kong nanahimik. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ng panginginig ng tinig ko. May kailangan kang malaman. Kinuha ko sa bag ko ang isang envelope. Sa loob niyo ng ultrasound result. May pangalan ko at pangalan ng baby. Inabot ko sa kanya. Tahimik siyang tumingin. Unti-unti niyang binuksan at nang makita ang larawan ng maliit na nilalang sa loob ng tiyan ko, hindi na niya maitago ang pagkabigla. Saan ito galing? Sa isang gabi, sagot ko, pilit nang umiti. Sa gabing pareho tayong sugatan. Tila bumigat ang hangin sa pagitan namin. Matagal siyang hindi nagsalita. Ang pangalan mo, ilalagay ko ba sa birth certificate? Tanong ko ng diretsahan. Nakita ko sa mga mata ni Alexander ang paglalaban, ng takot, ng gulat, ng hindi inaasahang katotohanan. Pero sa dulo ng lahat ng iyon, nakita ko rin ang paggalaw ng labi niya. Isang tanong na mas malalim pa sa lahat. Akin ba to? Iyon ang tanong niyang sumapol sa puso ko. Hindi ko agad nasagot si Alexander. Ang daming emosyong naglalaban sa loob ko. Oh, siya na nga. Sigurado ako. Pero karapatan din niyang marinig ang buong kwento, hindi lang ang resulta. Kilala mo ba kung may iba pa? Akong kasama noong gabi na yon? Tanong niya ulit, tila nanginginig. Umiling ako. Ikaw lamang, sigurado ako at ramdam ko yon. Hinawakan ni Alexander ang larawan ng ultrasound. Marahang inilapit sa puso niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Gulat? Takot? Saya? Tumulo ang luha ko. Hindi ko rin alam. Kaya matagal kong itinago. Kasi ayokong guluhin ang buhay mo. Lalo na kung hindi ka pa handa. Huminga siya ng malalim bago nagsalita muli. Pero may buhay tayong ginawa, Melissa. At kahit hindi ko man ito inasahan, gusto ko siyang makilala. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Hindi ko inaasahan yon. Sa lahat ng senaryong pinaghandaan ko, ang pagtataboy, ang paninisi, ang katahimikan, hindi ko inakalang may posibilidad na tanggapin niya. Sigurado ka ba, Alexander? Bulong ko. Tumango siya. Ang anak ay hindi kasalanan. Regalo siya. At kung parte siya ng isang gabing naging totoo para sa akin, gusto kong makilala siya. Gusto kong makasama siya. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. At sa puso kong matagal ng takot at mag-isa, may sinag na liwanag na unti-unting sumusulpot. Hindi pa tapos ang laban, alam ko. Marami pang dapat harapin. Pero ngayon sigurado ako sa isang bagay. Hindi lang ako ang gustong makilala ng anak ko. Pati ang ama niya. Handa na ring lumapit. Akala ko tuloy-tuloy na ang lahat. Nasa wakas, matatanggap na namin ang lahat. Ang nangyari, ang bata ang kahapon. Pero hindi pala ganon kadali ang tadhana. Isang araw, habang nasa klinik kami para sa follow-up check-up ng baby, biglang dumating si Manuel. Si Manuel, ang dati kong manliligaw. Ang lalaking minsan kong inibig, pero iniwan ako nang wala man lang paliwanag. At ngayon heto siya, nakatayo sa harapan ko habang kasama ko si Alexander. Melissa, sabi niya, sa'yo ba talaga yung dinadala mo? Namilog ang mga mata ko. Anong ginagawa mo rito? Matagal na kitang hinahanap at nakita ko ang litrato mo sa Facebook, may post ka tungkol sa baby mo. Sa tingin ko, akin yan, sabay ang sigaw namin ni Alexander. Hindi ako nahihibang, Melissa, dagdag pa ni Manuel. Bago ka pa nawala sa buhay ko, may nangyari sa atin, di ba? At kung buntis ka, malamang sa malamang, akin yan. Napalunok ako. Gusto kong magsalita, pero pinangunahan ako ni Alexander. Sorry, pero wala kang karapatang angkinin ng hindi iyo. Ako ang kasama niya sa gabing nabuo ang batang ito. Ano bang alam mo? Balik ni Manuel. Alam ko dahil naramdaman ko, sagot ni Alexander. At kung kinakailangan magpa-DNA test tayo, wala akong takot. Tahimik lamang ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang gulo. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko alam kung matatawa o iiyak ako. Isa lang ang sigurado ko. Hindi ko pinili ang ganitong sitwasyon. Pero sa puso ko, alam ko kung sino ang ama. At kung totoo mang may karapatan si Manuel, kailangan ko na ring ipaglaban ang totoo. Matapos ang tensyon sa klinik, pinili kong lumayo muna sa gulo. Tumigil muna ako sa trabaho at umuwi sa probinsya. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong huminga. Ang bigat na ng lahat. Pero kahit saan ako magpunta, dalawa lang ang laman ng isip ko, si Alexander at si Manuel.
Dalawang lalaking parehong bahagi ng aking nakaraan. Pero sino nga ba ang tunay na kasama ko sa simula? Sino ba talaga ang dapat kong paniwalaan? Isang araw, habang namimili ako ng prutas sa palengke, may narinig akong pamilyar na boses. Malamig, mababa, may puwersa. Mama, okay lang bang dito tayo bumili ng mangga? Napalingon ako agad. Si Alexander at sa gulat ko, may kasama siyang babae at matanda. Anak, mukhang ikaw ang may kilala diyan. Sabi ng matandang babae, sabay turo sa akin. Nagkatinginan kami ni Alexander. Nagkatitigan, ilang segundo ang lumipas. Bago siya tuluyang lumapit, Melissa, mahina niyang tawag. Alexander, anong ginagawa mo rito? Halos pabulong kong tanong. Sumunod ako sa'yo. Hindi kita kayang pabayaan. Hindi ko maatim na mawala ka na lang. Napayuko ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. At siya nga pala, sabay turo niya sa babae, si Mama. Ngumiti ang matandang babae sa akin. Sabay abot ng kamay. Ikaw pala ang ina ng magiging apo ko. Parang sumabog ang puso ko sa kabat-tuwa. Sa isang iglap may yakap na tinanggap ako at sa paningin ng ina niya, ako ay sapat na. Pero habang lumalalim ang gabi, dumating ang isang text mula kay Manuel. Kung ayaw mong ako ang magsabi sa pamilya niya, sabihin mo na ang totoo. Bumalik ang takot. Bumalik ang tanong, ano nga ba ang totoo? Nang matanggap ko ang text ni Manuel, parang nanlamig ang buong katawan ko. Pilit kong pinanatiling kalmado ang itsura ko sa harap ni Alexander at ng mama niya. Pero sa loob-loob ko, kumakabog ang puso ko sa kaba. Pag-uwi namin, hindi ko na napigilan ang sarili kong mag-isip ng magdamag. Totoo ba ang sinasabi ni Manuel? Posible ba talagang siya ang ama? Kahit pa ilang ulit ko nang sinasabi sa sarili ko na si Alexander iyon, may bahagi sa akin na naguguluhan. Hanggang sa dumating ang sandaling, hindi ko na kayang itago ang lahat. Gabi na noon. Kasama ko si Alexander sa terrace ng bahay. Tahimik kaming nakaupo habang hinihigop ang mainit na tsaa. Ang lamig ng hangin, pero mas malamig ang katahimikang bumalot sa amin. Alexander, mahinahon kong simula. Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha. May gusto ka bang sabihin? Huminga ako ng malalim. May posibilidad, kahit maliit, na hindi ikaw ang ama. Biglang napatahimik ang binata. Napalunok siya. Tumingin sa malayo. Si Manuel ba? Tanong niya. Tumango ako. Oo, bago pa man ang gabing yon, may nangyari sa amin. Pero iniwan niya ako. Kaya pinilit kong limutin siya. Hindi siya agad nagsalita. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko sinasadyang itago. Ayokong guluhin ka. Ayokong masaktan ka. Lumingon siya sa akin, may luha sa mata. Melissa, mas masakit ang hindi mo pagsasabi kaysa sa katotohanan. Tumulo ang luha ko ng sandaling iyon. Pero kahit pa anong resulta, kahit pa hindi ako ang ama, gusto ko pa ring maging ama sa batang dinadala mo. At doon ko na-realize, may mga lalaking hindi mo kailangang pakiusapan para manatili sa'yo. Dahil sila mismo, pinipili kang mahalin kahit masakit ang totoo. Pagkatapos ng pag-amin kong iyon, akala ko tuluyan na akong lalayuan ni Alexander. Pero sa halip na galit o pagkamuhi ang ibalik niya sa akin, isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya. Melissa, sabi niya habang nakayakap ako, ang bata ay hindi lang bunga ng gabi, kundi bunga rin ng pagmamahal ko sa'yo. Doon tuluyang bumigay ang lahat ng iniipon kong luha sa unang pagkakataon. Naramdaman kong hindi ako kailangang maging perpekto para mahalin. Hindi ko kailangang itago ang kahapon para tanggapin ako ng buo. Dumating ang araw ng DNA test. Halos hindi ako makahinga habang hinihintay ang resulta. Gusto kong tanggapin anuman ang kalabasan. Pero hindi ko rin maitago ang kaba. Ilang araw ang lumipas. Nakuha na namin ang resulta. Positibo, si Alexander ang ama. Hindi ko alam kung maiiyak ako sa tuwa o sa ginhawa. Lahat ng tanong, lahat ng pagdududa, lahat ng takot, naglaho. Sa wakas, ang gabing matagal kong pinanghinayangan ay naging simula ng totoong pagmamahalan. Ngayon wala na akong rason para hindi ka pakasalan. Biro ni Alexander habang hawak ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mo kailangang gawin yon dahil sa bata. Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa iyo, Melissa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Wala na kaming itinatago. Wala nang kasinungalingan. Lahat ay malinaw na. At sa liwanag ng katotohanan, natagpuan ko ang pag-ibig na matagal kong pinangarap.
Minsan pala sa likod ng isang gabi ng lihim, may bukas na puno ng katapatan. Ngayon, habang hinihintay ko ang paglabas mo, anak, isinulat ko ang liham na ito para sa'yo. Anak, hindi ka man dumating sa panahon na handa kami ng papa mo, pero dumating ka sa tamang sandali. Sa isang gabing puno ng sakit, lumbay, at paglimos ng pag-unawa, ikaw ang regalong hindi namin hiniling, pero ikaw ang bumuo sa amin. Minsan akong natakot, minsan kong itinago ang katotohanan, minsan akong nag-alinlangan, kung may lugar pa ba para sa pagmamahalan na nagsimula sa lihim. Pero dumating ang araw na ipinaglaban ka ng ama mo, hindi lang dahil ikaw ay dugo niya, kundi dahil ikaw ang parte ng mundong gusto naming buuin. Kasama ka, hindi namin maipapangakong magiging perpekto kami bilang mga magulang. Magkakamali kami, mapapagod, pero isang bagay ang sigurado, mamahalin ka namin ng buong puso. Sa bawat hinga, sa bawat hakbang mo sa mundong ito, ang gabi kung saan ka nabuo, ay hindi gabi ng kahihiyan, gabi ng paghilom, gabi ng pag-ibig na unti-unting natutong manindigan. Ngayon, habang isinusulat ko ito, naririnig ko ang tibok ng puso mong malapit ng sumilip sa mundo. At habang yakap ko ang ama mo, na ngayon ay hindi na estranghero, kundi tahanan ko, alam kong tama ang pinili kong maniwala sa pagmamahal. Anak ko, salamat sa pagdating mo. Dahil sa'yo, ang isang gabing di ko malilimutan, naging simula ng habang buhay. Makalipas ang ilang buwan ay naging masaya ang pagsasama namin ni Alexander, kasama ng munting anghel na nagbigay kulay sa pagmamahalan namin. At si Manuel ay tinagap niya ang katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Hindi sukatan ng simula ng isang relasyon para sabihing totoo ang pag-ibig. Minsan sa likod ng pagkakamali, may pusong natutong magmahal ng wagas, matuto at tumanggap. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Alexander at Melissa. Maraming salamat po.